May mga nagre-request nga pala sa akin na ipakita ko rin naman daw kung paano namin niluluto ang balatan o sea cucumber bago namin ibenta. O ay hala na, ito na. At yun na nga guys, for today's video ay alauna nga pala ngayon na madaling araw. O wala nagtatanong. Ngayon nga pala ay maaga ang hibas at alauna pangalan na madaling araw ay hibas na. Kaya naman ganitong oras ay pupunta na agad kami sa dagat. Kadalasan nga pala ay dumadayo pa kami sa ibang lugar para manguha ng balatan. Dito kasi sa amin ay akaunti ang balatan. Marami lang dito ay pang-ulam. At kapag nga pala kami naghahanap buhay sa dagat ay kasama kami lahat. Kaya naman bata pa lang kami ng mga kapatid ko ay sanay na kami sa dagat. At kapag nga nandini kami sa dagat ay para lang kaming nasa bahay. May dala din kaming unan, banig at kumot. At yun nga din ang dahilan kung bakit ang bangka namin ay may lantay. Yung ganito, para malawak ang paghihigaan o diba dumayo lang ng pagtulog din sa dagat. Kapag kasi medyo mataas pa ang tubig at hindi pa naman kami makakalusok ay si Papa naman inaninikin muna o yung nananalukod. Yung ganito, at kami naman ay pwede muna kaming matulog at gigisingin na lang kami ni Papa kapag low tide na. Kinuha ko nga lang pala itong video na ito yung paghuli ni Papa din sa may Samaral doon sa nakaraan naming vlog kasi nga hindi ako nakapag-video ngayon ng paninikin ni Papa para maipakita ko lang doon sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ba yung sinasabi kong paninikin. Nga pala sa laging nagtatanong kung anak ko daw ba si Johan at Yasi, hindi po, kapatid ko po sila. At sa mga nagtatanong naman kung bakit yan ang laki ng agwat nila sa akin, wala kayong pakialam. Hindi, may sumunod pa po sa aking dalawa, 24 at 21 years old, na nagtatrabaho ngayon sa Laguna. So yun na nga at umaga na pala. Maaga nga pala ngayon ang hibas, alas 5 pa lang o alas 6 ay hibas na. Pero mas maaga nga kaming umaalis sa bahay para nga makasideline pa si Papa ng pangingisda o makapanikin. Pero wala nga pala si Papang nahuli. Ganun naman talaga, hindi laging meron. Ganun rin nga pala ang buhay namin kapag panahon ng sea cucumber. Basta may hibas ay lagi kaming nasa dagat kahit anong oras pa yan. May nakita nga pala ko ditong sea cucumber. Sobrang liit pa. Tapos may nakita nga pala ko dito na parang bulati na parang ahas na parang ewan. Ang tawag nga pala namin diyan ay ahas-ahas. May nagtatanong nga pala sa akin kung yan daw ba ay uri ng sea snake. Kaya naman ay nag-search nga ako sa Google at ang lumabas nga ay kauri pala yan ng balatan. Pinsanin. Yung ganito nga pala ay malambot lang siya at manipis ang balat. Dumidikit siya ng konti kapag nahawakan mo siya at tubig lang ang laman. Si Yasi nga pala ay sa akin na pinasama nila mama at hindi naman daw ako mangunguha ng balatan at magasilpon lang naman ako din sa hibasanan. May nakita nga pala ko ditong dalawang suso na hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero ito nga pala ay nai-content ko na noon. Wala lang, share ko lang. Tapos may nakita nga rin pala kami ditong mahabang isda na parang patlay pero hindi yan. Iba yaan sa nangangain ng tae. Agad ko ngang hinampas ng kawit. O diba yan o salbahe, nananahimik yung isda, yahampasin. Pero hindi ko naman tinamaan at yanong bilis. Tapos si Yasi nga ay nagakwento, mas mahaba daw yung isda na nakita daw niya. So siya, nung bulaan din naman talaga nitong bata na ito ay. Tapos may nakita nga rin pala ko dito na hindi ko tanda kung anong tawag namin dito pero pinapanguha namin yan noon at binebenta. Nilalagay sa aquarium. May iba't iba nga pala yung kulay. May blue, yellow, brown at saka ganyan. At safe nga pala itong hawakan. Pero yun nga, wag po tayo basta-bastang madampot na mga nakikita natin din sa dagat. Lalo na po kapag hindi tayo pamilyar sa mga nakikita natin din sa dagat. Lalo na nga sa ganitong sea anemone. Dahil meron nga ganito na Makati. Pero masarap nga pala itong ginataan. Nangunguha kami niyan dati. Nai-content ko na nga rin pala dati yan. Yung ganito ang talagang wag nyong dadamputin at yanong gandalaang yan pero yanong kati niyan. Pero kapag ganari ang makikita mo, abay damputin mo agad at masarap yang iulam. So yun na nga, mabalik tayo sa pangunguha ng balatan at puro daldal na lang ang ginawa ay. May nakita nga pala akong dumi ng balatan din sa ilalim ng bato. At gagamitin ko nga pala itong pangkawit namin para mahanap yan. At ito nga pala ang purpose niyang pangkawit na yan. Hindi talaga yan ginawa para panghampas daang sa isda. Para mahanap mo yung balatan sa ilalim ng bato, papakiramdaman mo lang siya. Gamit itong pangkawit. Ang mga balatan kasi ay para siyang goma. Kaya madali mo siyang mahanap kung saan sila nakapwesto. Tapos kapag napakiramdaman mo siya, ay di kawitin mo na. Pero dahan-dahan lang sa pagkawit kasi malambot yan. Natutunaw. Pero kapag kaya naman buklatin yung bato, ay bakit mo pa buklatin? Ha? Ano daw? Okay, ulitin natin. Pero kapag kaya mo naman buklatin yung bato, ay bakit mo pa akawitin? Buklatin mo na lang. O ay bakit parang nagagalit na naman? Dalawa na nga pala yung nakuha namin. Yung isa ay hindi natutunaw. Kaki ang tawag namin sa ganyang klase ng balatan. At yung sa nakuha namin ngayon, yung natutunaw, ang tawag naman namin dun ay hangin ng bato. Dalawang klase kasi ang hanginan. Yung isang klase niyan ay hangin ng puti kung tawagin din sa amin. Yung hangin ng puti naman ay kulay dilaw yun. Yung ganito, hindi ko alam kung bakit tinawag na hangin ng puti ay dilaw naman ang kulay. Kalimitan yun ay nakikita ay sa buhanginan. Pero meron din naman din sa batuhan. Pero hindi sila madalas nagtatago sa bato. Trip nila ay nakalabas lang. Tapos nakakita nga pala kami sa ilalim ng bato ng itlog ng bagulan. Iba nga pala ito sa itlog ng pusit. Ang itlog naman ng pusit ay mahahaba yun. Wala lang, share ko lang. Papunta nga pala kami kila Papa na pwesto at tinawag nga kami at marami daw sila nakukuha dun. Ito na nga pala yung mga nakuha nila habang kami nga ay 2 piraso pa lang ang nakukuha. Paano ta naman na inatupag ay pagsiselfon? Pero hinahayaan nga lang pala ko nila mama kahit ako'y magselfon lang. Kasi itong kinikita ko din naman sa pagbablog ay tinutulong ko din sa kanila. Nakipagpalit nga pala ko ng timba sa kanila at 2 piraso lang naman
naman ang laman nun. Iniwan ko na rin sa kanila yung mga nakuha ko, saka si Yasi. At babalik nga ako doon sa aking pinagkuhaan kanina. Tapos may nakita nga pala ako ditong balatan na kung tawagin din sa amin ay uwak. Yung ganito nga pala ay dapat tanggalan mo na siya ng bituka bago mo ilagay sa timba. Kapag kasi lumabas yung pandikit niyan, matutunaw lamang yung ibang balatan na kasama niyan sa timba. Tapos may nakita nga pala akong hangin ng bato na nakalabas lang. Ayan siya oh, ang laki. Ang presyo nga pala ng sea cucumber ay nakadepende sa klase nila. At bukod nga doon, nakadepende rin sa size nila. Nga pala sa mga nagtatanong kung nag-uulam ba kami nito, hindi po. Binibenta lang talaga namin yan. Ang inuulam lang namin ay yung nakukuha sa buhanginan, kinikilaw namin. Tapos may nakita nga rin pala ako ditong kaki. Yung mga ganito nga pala ay kadalasang ganito lang sila halos kalaki. Tapos may nakita nga pala ako dito na parang aluhipa na parang ewan. Marami ka talagang pwedeng makita din sa dagat. Pero alam niyo ang pinakang gusto kong makita din sa dagat ay kwarta. Tapos may nakita nga rin pala ako ditong maliliit na patuna o yung hitong dagat. Wala lang, share ko lang. At nakakita nga pala ulit ako ng dumi ng balatan. Mabibigat nga pala yung mga bato dito kaya naman na hindi ko nga sila kayang buklatin. Kaya dinudukot ko na lang sila ng kawit. Ang mga balatan nga pala ay mga nakalabas yan kapag gabi. At kapag umaga naman ay mga nakatago sila sa bato. Sa paghahanap nga pala ng ganito, hindi naman ganun kahirapan pero minsan ay mahirap din talaga. Kasi yung iba ay malayo sila doon sa kanilang dumi. Tulad na nga lang nitong hinahanap ko. Nandito pala siya sa kabilang bato. Kaya mas maganda talagang manguha ng ganito ay gabi. Mga nakalabas lang sila at hindi ka mahihirapan. Pero syempre nakadepende lang naman kami lagi ay sa low tide. Hindi naman kasi laging gabi ang low tide. May tumakbo nga palang isda din sa may kati pagkawit ko dun sa ilalim ng bato. Ay lumangoy pala. Imagine ko tuloy tumakbo. Hindi ko nga pala siya hinuli. Hindi ko alam kung bakit. Nakamulog kasi ako sa cellphone. Tapos may nakita nga pala ulit akong dumi ng balatan. At ito naman ay dumi ng tungag kung tawagin din sa amin. Yung mga ganito naman ay kadalasang nakabaon sila sa buhangin. Dalawang klase nga pala ng balatan ang makukuha sa buhanginan. Yung ganitong tungag at saka yung gulong kung tawagin. Yung ganito namang tungag ay parang kapareho yan ng uwak. Yung kulay black kanina. Meron din siyang pandikit. Pero yung ganito ay mahirap tanggalan ng bituka kasi makapal yung balat niya. Tapos akalain mo nga naman nasa ilalim na ng bato ay nakita ko pa. Hangin ng bato nga pala ulit itong nakita ko. Ganito nga talaga kapag nakasanayan mo na. Minsan nga kahit bato ang tingin ko pa rin ay sea cucumber. Tapos may nakita nga rin pala akong saang din sa may gilid ng bato. Ito nga pala yung kagandahan kapag kami naghahanap buhay. Nakakakuha rin kami ng libreng pang-ulam. Pero syempre hindi naman laging sagana. Kasi itong pangunguha namin ng sea cucumber ay seasonal lang. Nakakapanguha lang kami nito kapag January hanggang June. Pagsapit ng June ay habagat na. At itong mga sea cucumber ay namamatay dahil sa alon. Kaya kapag ganitong kalmahin ay talagang ginuguna-guna namin. Wag na nga. So yun na nga, bigla nga pala sumama ang panahon at umulan. Ito nga palang mahirap kapag kami inaabutan ng sama ng panahon sa dagat. Minsan ay may kulog at kidlat pang kasama. Tapos lumalakas din ang alon. Minsan kapag inaabutan kami ng sama ng panahon sa pangingilaw ay dito na lang kami natutulog sa bangka at kinabukasan na kami nauwi. So bale ito na nga pala lahat yung mga nakuha naming balatan. Kunti nga lang pala yan kumpara noong nakaraang taon. Medyo madalang kasi ngayon ng balatan kasi nga ay gawa nung sunod-sunod na bagyo. Namamatay sila gawa ng alon. So yun na nga at pauwi na nga pala kami at dumaan nga pala muna kami saglit sa bayan. Bumili si Papa ng cooler na paglalagyan namin ng fish meal. At saka bumili na rin siya ng pang-ulam namin at kami ay nagugutom na. Tapos kumain na kami habang nagbabiyahe sa bangka. At yun na nga, nakauwi na nga pala kami. Bale ito nga palang lulutuin ko ngayon. Ito yung mga nakuha ni Papa sa pangingilaw. Yung mga nakuha kasi namin sa panghihibasa na hindi ko nga na-i-video. Ang luto nga lang pala na ginagawa dito ay ilalaga tapos tutuyuin. Dapat nga pala kapag maglalaga ka dito, dapat ay kulong-kulo na yung tubig bago mo siya ilagay. Tapos syempre tatanggalan mo muna siya ng bituka bago mo ilaga. Tapos kapag nakita mong ganitong lumulobos sila, dapat ilubog mo sa tubig kasi puputok yan, mare-reject. Nga pala itong video na ito ay medyo matagal na. Siguro January pa ata ito at medyo madalang pa nga yung mga nakukuha naming sea cucumber. Pero ngayon nga ay dumadagsa na ulit sila sa batuhan at napapanahon na talaga nila. At kahit din sa amin ay marami na rin. Maliliit pa nga lang talaga at pinipili lang namin yung malalaki. So yun na nga, pagkatapos nga pala naming ilaga, ilalagay naman namin din sa may tapahan at papausukan. Maghapon nga pala naming apausukan yan. Tapos kinabukasan ilalaga ulit sila. Tapos ibibilad naman sa araw at pag natuyo, pwede nang ibenta. So yun lang, bye!